pag sinabing conflict affected areas, parang sinasabi nila na violent yung mga tao dito, which is hindi naman totoo. Masyado lang sila nabubulag sa media. Di ba? So, ang kailangan nila, puntahan nila tayo, ipakita natin sa kanila kung sino ba talaga tayo. Kung gaano ba tayo ka-peace-loving people, kung gaano ba kaganda ang ating lugar, kung gaano ba kaganda ang history ng Bangsamoro. Malaking bagay ho magagawa ho nung history ho natin. Actually, malaking role ng barangay sa pag-implement ng human rights. Bakit ko sinasabi? Actually, sa level pa lang ninyo, you will end the conflict. Bakit ko sinasabi? Di ba bago ka makafile ng case sa korte, dadaan ka muna ng barangay. O, di ba? So, settlement. Amicable. So, doon pa lang sa amicable settlement, tapos na ang kaso. Diba? So, bawat isa, ang labas niya, win-win solution. So, respect of human rights, both parties. Diba? Kasi ang kadalasan, pag umaabot na yan ng korte, pag natatalo na yung isa, siyempre, pakiramdam niya na violate yung human rights niya. Diba? Ay yung isa na nanalo, sabi niya, nakuha kong human rights. Pero, the conflict will not end. Kaya nga sabi nga, malaki talaga ang role ng barangay. Actually, compare sa court, mas gusto ko sa barangay. Kasi lahat nananalo eh. Win-win solution, di ba? So kung titingnan mo, pag nasettle mo yan, walang napapailip ng human rights, puro panalo. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito, wala pang sibilisasyon, nandito na tayo. Sabi nga, since time immemorial, nag-exist na tayo. Mas marunong tayo, mas may alam tayo. Nabuhay tayo ng matagal na panahon. Yung mga traditional medicine, kung paano natin na-sustain yung buhay natin, sigurado ako nakukuha natin sa ilalim ng dagat. Diba? Pagkain natin nanggagaling sa dagat. Kung may gubat man dito, ako po ay isang katutubong pamayanan. Tinatawag namin yung mga sarili namin na sa Bangsamoro na mga non-Moro indigenous people. MNIP. Ako po ay isang Bladad Pururay. Proud kaming sabihin na kami ay isang katutubo. Sana ang mga kapatid nating Badyaw, ipagmalaki nila, sama dilaot, ipagmalaki nila na isa silang katutubo kung saan dapat respetohin at galangin. Dahil hindi pa nagkaroon ng sibilisasyon ang tawi-tawi. Nandito na sila, nag-exist na sila. Natutuwa lang po talaga ako. Kasi kanina, pagpasok ko dito, Chair, being from here, narinig ko sa mga kasama natin sa Mission Office na napaka-aktibo, napaka-hardcore ang sinabi nila, napaka-husay at galing. Nakikita sa kanila yung kagustuhan matuto. So, yesterday we were with our Mayor Jim Roque, and sa experience na bilang barangay chairman na na-meet niya na itong si BHRC, na dating Regional Human Rights, na meron silang engagement dati. Anyway, itong idea ng human rights, hindi na po ito bago sa atin. Diba kasi kanina sa presentation nyo, may mga nagpo-complain. It may be in the different forms. It may be in the form of utang, nagdako, way nagbayad si kasaan. Okay? Pero the idea, the process is similar. Okay? Kailangan lang natin na malaman kailan nagkakaroon ng violation, ng human rights violation, at sino at paano natin i-refer. Ganun lang ba po ang idea? Actually, simple lang. Mas mahulit pa hinihingi ng mga barangay. Diba? O magsulot pa ka mo, magpaano pa ka mo biyaan, hindi mawaya magsulot. Magsukul, balikan kayo sa lawat, magsukul ha pagkarinyo for honoring us.
hakasilasa, and inshallah, ang makita niyo, di tumututudi, ang makita niyo future engagement. Dahalang yato, tungtungan ko na rin ni, wabalu wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. As to the support of the LGU Bongao to BCHR's flagship program, I guess, no? The establishment of the Barangay Human Rights Action Center in our 35 barangays, we can really commit some solid support as there are prioritized PPAs in our GAD 2022 Gender and Development Plan and Budget that we can tap to support the establishment of the BHRAC in our different barangays. No? So it's just a matter of strategically identifying what projects can be aligned, no, can be realigned to integrate the establishment of the BHRAC. So with the orientation po kanina, in behalf of the participants, I just want to say thank you to all the organizers, sa mga facilitators, sa mga resource speakers na meron tayo kanina, especially yung mga resource speakers na mula pa talaga yung mga commissioners natin na andito po kanina. So, with the orientation or the workshop that we have conducted earlier, which is on the creation of the Human Rights Action Center, siguro yung natutunan ko kanina is that importanteng mapag-usapan yung mga ganitong topics, especially sa aming mga barangay officials. Kasi kami yung mga pangunahing tinatakbuhan ng mga constituents namin kung may mga problema o mga issues sa mga barangay namin. So, yun lang siguro yung masasabi ko na when we deal with the rights of women, with the rights of human, siguro dapat nasa isip talaga natin na i-avoid natin yung pag-discriminate, especially in terms of religion, sa mga ages, o sa mga tribo. So siguro yun lang, dapat mindful tayo na pantay-pantay yung pagtrato natin sa mga constituents natin. So hopefully, with this kind of workshop, mas strengthen pa yung rights ng bawat tao. So yun lang. Yung na-learn ko kanina sa orientation workshop na to is kung paano i-address ang human rights ng mga bata, ng mga women, ng mga indigenous people, at kung paano ito bibigyan ng solusyon. At hopefully, sana tuloy-tuloy yung pagkaroon ng ganitong orientation para ma-enhance yung mga kalaman ng mga tao tungkol sa mga human rights. At nagpapasalamat po ako sa mga commissioners na galing sa Cotabato papunta dito para lang magkaroon ng orientation workshop na to.